Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, isang mapagpalayang araw po sa atin lahat. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang hindi maiiwasang pitak ng bawat isang Pilipino, ang ginawa ng Korte Suprema ng pagbabasura o pagbabawal sa Senado na magpatuloy sa impeachment trial ni Sara Duterte. Meron po tayo nakakagimbal, nakakarimarim na impormasyon na karating po sa atin at kaungkat po rito ang isang senador na masyadong kaalyado ng demonyong si Duterte. Ito po ay ating pong ihalalahad dito. At meron din po nagsabi sa akin, Kawaldi, masyadong masera niyang sasabihin mo. Baka ma-contempt of court ka. Abay, kung sa contempt of court lamang, matatakot na po ako sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema dapat matakot sa taong bayan sapagkat naduduhagi ang ating pong bansa. Ngayon, meron po tayong papasabugin ngayon na isang impormasyon. Pero bago po mangyari yan, ipakita po natin, nagkakaisa tayo, nagbaback up kayo, nagsusubscribe kayo, sinishare ninyo ang kawal ng demokrasya at ang paninindigan o advokasya na ating pong pinaiiral. Yan pong pagsusubscribe ninyo, abay nasa mahigit 100,000 na po ang subscribers natin. Hindi na po tayo makakantsawan ng mga Duterte nung sinasabi nila Pulong, Sara at Baste. Ay, wala yan si Carbonell. Ilan lamang ang kanyang viewers. Wala pang 100,000. Ngayon, mga kaibigan, noong isang linggo, 100,000 po ang aking subscribers. Kaya po tayo ay kinokontak na ng YouTube upang sabihan po tayo na bibigyan tayo ng plaque ng sabi nila, ilalagay ko raw dito na nagsasabing subscribe to by 100,000 viewers. Kaya pag-ikihan pa po natin sapagkat tatawag po ko ng revolusyon sa social media pag ako po ay nakarating ng 200,000. Kaya nananawagan po ko sa aking mga brad sa Fraternity Alpha Phi Omega, paki-share po, paki-subscribe. Tayo ang pinakamalaking fraternity sa buong Pilipinas. Gusto ko pong makita na meron po tayong karagdagang kahit na 20,000 na subscribers sa lupo nitong mga susunod na araw. Nananawagan din po tayo sa mga kapatid ko Mason sa Integrated Grand Lodge of the Philippines. Abay, Brad, paki-subscribe na rin po para matakot po sa akin ang China na sasabihin ng China, nako, napakarami palang following nitong Carbonell na may topak na ito at meron pa siyang Chris sa kanyang harapan. Ito pong Chris na ito ay simbolo po yan. Hindi po tayo may topak, kundi simbolo po ito ng pakikibaka na hindi po tayo natatakot sa China, hindi natatakot tayo sa mga atong-ang, hindi tayo natatakot sa mga Baste, Duterte, hindi po tayo natatakot, period. Pag ang pinaglalaban po natin ay tama at ang bayan. Ngayon, bagamat ako po ay isa sa mga senior, one of the most senior members of the Alpha Phi Omega Fraternity, abay hindi po naman natin pinagdadamot ang ating pag-iiapo. Meron po akong anak na abogado, ang kanyang fraternity ay Tau Gamma. At hindi dapat nag-aaway-away sapagkat kapwa Pilipino ito. Kahit na Tau Gamma, pag sumuporta siya laban sa ginagawang kasindikatuhan ng Senate at ng pagkakapariwara ng Supreme Court at kakampi sa ating pong paninindigan sa kawal ng demokrasya, abay magkaisa po tayo. Mga mag-brad na rin tayo, mga brad ko sa Tau Gamma Phi. At doon po sa mga kapwa ko Ilocano,
na hindi po na pumapayag na tayo ay matawag na duwag, hindi po tayo lahing Duterte. Pag tayo po ay hinamon, abay tayo po ay maninindigan. Kaya man natin o hindi, bawal sa Ilocano ang maging takrot o maging takbuhin o maging chopi. Delikado po ma-chopi ngayon sapagkat ikaw ay ipapapatay ni Atong Ang. Mamamatay tao yan. Napakarami ng mga abogadong mga dekampanilya at nagsasabing bakaran niya ako libel. Subukan mo, insiksyonga ka. I-libel mo ako. Uulitin ko, mamamatay tao si Atong Ang. Bilang isang journalist, pinaninindigan ko po yan. Ayan, ulit-ulitin po ninyo para pwede niya ako i-demanda. At tayo po ay hindi aatras sa kanya. Ngayon, tayo muna po ay mag-subscribe. Wala naman pong bayad dyan, hindi po mababawasan ang inyong load o ang inyong baterya. Pakipindot lamang po yung subscribe. At pag gusto po ninyo, itong paninindigan natin at in love po kayo dito sa aking Chris, abay, i-share po ninyo ito pong ating advokasya. Okay, ito na po ang ating pasabog. Meron pong nagsabi sa akin na isang veterano, 67-year-old media personality, ang sabi niya sa akin, garapalan na, Brad, ang korupsyon sa Supreme Court. Sabi ko, dahil ba yan doon sa kanilang decision? Oo. Ang impormasyon ko, sabi niya, si Bongo ang bagman dyan. Napakaraming pera na mga Bongo, ni Bongo. Mga kaibigan, ito po ay report sa atin. Hindi po ako mismo nakarinig. Therefore, it is hearsay. Pero ang aking pong tinitignan ay yung logic. Una, ayaw ni Bongo na ituloy ang impeachment. Sa kolehiyo po, pinag-aralan po namin ang logic na yan, na hindi mo kinakailangan ng ebidensya pag iyong gagamitin ang iyong logic. Meron po mga laws of argument, argumentum non sequitur, argumentum ad hominem, at yan po ay sapat na upang yung fallacy o pagkakamali ng iyong konklusyon ay malalantad. At dito po, sa aking tingin, nung po sa pinagtagpi kong impormasyon, nalalantad ang kababuyan ng Korte Suprema ng Pilipinas. At ito po ay aking pinaninindigan. Uulitin ko, baka gusto ko indemanda ng mga Supreme Court Justices. You have committed a travesty of justice, and I am standing pat on my belief that you, the justices of the Supreme Court, have been corrupted. Because I do not believe that what you did, you have done because of ignorance. Hindi po ako naniniwala na kaya po sila gumawa ng kamalian ng kanilang ginawa ay dahil sa ignorante sila. Ginawa po nila yan sapagkat merong pera, merong malaking kapalit yung kanilang walang kakwenta-kwentang desisyon na yan. Pero tulad nga ng sinabi ni Trillanes, Senator Trillanes, wag po tayong give up. Nandiyan pa naman sa batas yung motion for reconsideration. Ano po ibig sabihin yan? Ito po ay isang proseso upang mabigyan ng pagkakataon ang Korte Suprema na tignan mabuti, repasuhin ang kanilang statement at saka yung kanilang pinagbabasihan na facts. Ano po yung pinagbasihan nila? Na ang unang impeachment daw ay nagbabiolate ay dapat kilalanin na at hindi yung pang-apat. Alam po ninyo, ang Korte Suprema, wala pong pakialam yan sa rules ng Congress. Ang kanilang pakialam ay ang pag-interpret ng ating pong sariling batas. Halimbawa, sinabi ni Duterte,
pinapayagan ko yung mga inchik na mga isda dyan. Sa ating pong saligang batas, nakalagay, the exclusive economic zone of the country is for the exclusive use of Filipino citizens. Mali po si Duterte dyan. Pero dahil po sa kamalian na yan, hindi naman po nag-call out ang Supreme Court Justice sapagkat ang pamamahala ni Duterte ay terorismo. Natakot niya ang sambayanang Pilipino sa kanyang pagiging siga-siga at ito'y minana ni Baste, minana ni Sara Duterte na hanggang ngayon, pag titignan po ninyo sa social media, napakalutong ng kanyang pagmumura. Babae pa naman, anong klaseng babae ito? Kung magmuray, napakalutong. Ganun pa man, tayo po'y nananawagan na magkaisa tayo sapagkat taong bayan na dapat ngayon ang kumilos. Wala po tayong aasahan sa Korte Suprema. Kaya nga po ang sabi ko, yung ginagawa ng Korte Suprema, yan ang pinakamatibay na dahilan kung bakit kinakailangan natin ang ICC o International Criminal Court. Walang kakayanan ng Pilipino na manindigan, huwag matakot sa mga kriminal. Halimbawa, yan si ato nga, ang tagal-tagal na yung pagpapapatay na yan ng mga sabungero, hindi umuusad, mga kaibigan. Sa panahon lamang ni Ginoong Bongbong Marcos umusad dyan. At sa panahon lamang ni General Nicolas, the fighting boxing General Nicolas Torre. Kinakailangan po manindigan tayo at yan po ang aking panawagan. Tayo po lahat mga Pilipino manindigan na. At ako po ay naniniwala na dapat kung kinakailangan meron mag-ahasik ng civil war, abay dapat makita na natin ano ba ang labanan na ito. Ang labanan na ito, pro-Duterte, pro-Pandarambong, pro-plunder, and pro-anti-accountability. Kampi po sila sa pagpapatuloy ng krimen at mga kalaswaan sa Pilipinas. Sinong kalaban? Tayo na mga hindi naniniwala sa mga Duterte, tayo na nandidiri sa mga nagbumura sa Diyos, tayo na hindi kapanalig nila Robin Padilla, Bato de la Rosa, Chis Escudero, Alan Cayetano, at lahat ng senador na nabayaran. Kawal ng demokrasya, Alpha Batch 63. Tayo po ay member ng Integrated Independent Grand Lodge of the Philippines, Lodge number 18. At tayo po ay kaibigan ng mga tao Gamma Phi, hindi po natin kaaway yung fraternity na yan. At tayo po yung nananawagan, magkaisa tayo. Dito pa lamang ay pakita na po natin ang pagkakaisa natin bilang mga Kawal ng Demokrasya subscribers. Ako po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal ni Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.